Atong Ang at Gretchen Barreto, tumakas na ba? Nitong unang bahagi ng taon, lumitaw ang bagong impormasyon, testigo at ebidensya na lalo pang naglalantad sa pagkakasangkot ng ilang pulis mismo sa mga pagdukot at pagpatay. Kinilala ng Philippine National Police ang 15 pulis na direktang iniimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ang mga pulis na ito ay hindi na armado at isinailalim sa restricted duty. Hindi sila maaring mag-operate sa labas ng kanilang headquarters habang nagpapatuloy ang internal investigation. Ayon sa Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sila ay posibleng naging kasangkot sa mga aktwal na operasyong pagdukot, pagpatay o pagbura ng ebidensya. Si Totoy o Julie Patidungan, ang pangunahing whistleblower sa kaso, ay nagsabing ilan sa mga pulis ay bayaran o tumatanggap ng buwanang suhol mula sa mga gambling operator. Ayon sa kanya, aabot sa 2 milyon kada buwan ang umano'y binabayad para sa protection at silencing operations na may kinalaman sa mga sabungero na umanong nandadaya o hindi na kailangan sa operasyon. Ang Department of Justice ay kasalukuyang naghahanda ng criminal charges laban sa mga sangkot na pulis. Posibleng kasuhan sila ng kidnapping with homicide, obstruction of justice, at administrative charges. Ilan sa mga pulis ay nagpapahiwatig ng kagustuhang mag-turn state witness, kapalit ng seguridad at immunity mula sa prosecution. Posibleng mapabilang sa mga isasangkot sa mas malalim na investigasyon ang ilang higher-ranking officials at private individuals. Opisyal nang sisimulan ng mga otoridad ang underwater search operation sa Taal Lake sa tulong ng mga scuba divers ng PNP Maritime Group gamit ang sonar at robotic equipment. Layunin ng search na ito na hanapin ang mga posibleng itinapong bangkay o bahagi ng katawan ng mga nawawalang sabungero matapos umanong sunugin o tunawin ang mga ito. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa bansang Japan upang makagamit ng advanced underwater drones na mas kayang mag-scan sa malalim at bulkanikong bahagi ng lawa. May mga sinasabi rin na posibleng mahigit 100 na bangkay pa ang natapon sa lawa base sa pahayag ni Totoy. Ang kaso ng nawawalang mga sabungero ay isa sa pinakamalalaking kontrobersya ng dekada sa bansa. Matapos ang halos 3 taon ng pananahimik, mas agresibong hakbang ang isinasagawa ngayon ng mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang pagkakadawit ng mga pulis mismo sa krimen ay nagpapakita ng malalim na korupsyon sa hanay ng kapulisan. Ang kasalukuyang paghahanap sa Taal Lake ay isa sa mga huling pag-asa upang matunton ang mga labi ng biktima at makakuha ng matagal nang hinahanap na katotohanan.